Una po sa lahat, isang magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay ipapakita ko sa inyo kung paano tayo gagawa ng mga wall na may leak at paano tayo maghanap ng mga may leak sa loob ng bahay. Yung mga pader na tumatagas ay kailangan po natin makita. At ito po ang ating tatrabahuhin ngayon. Tara po at samahan nyo po ako sa aking gagawing project. Let's go. Ali, ito po yung ating gagawin. Yan, at may leak. Yan nga po pala sila madam ang tumawag sa atin at si Ma'am Blessy ayaw magpakita. Ayan, bali kung mapapansin nyo po ay may mga sira talaga. Ayan, may katas ng tubig. Ay bali yun po ang gagawin natin. Iwa-water test muna natin para malaman natin kung saan ang gagaling. Ito kumulubot na. Nasira na po yung gypsum board nito. Panik po tayo second floor. Panik lang po ako, ma'am. Panik tayo second floor. Bali, ito rin po pala yung may tumutulo. Dito po, ang sinasabi ng may-ari ay nagbaha. Yan. At kung mapapansin nyo po yung outlet, kumulubot din po yung pintura niya. Pwede rin siyang nalabasan ng tubig dyan. May crack po. At basa rin po yung outlet. Ayan, ay pakita ko na po sa inyo yung ating gagawin. Wala po siya sa third floor, sigurado nandito lang po siya sa second floor. Para malaman natin kung saan ang gagaling yung leak nito, una po muna natin tignan yung katulad nito. Yung wall lamp na yan, pwede pong pasukan ng tubig yan. Kung flexible po niya na ipababa, pwede pong pasukan doon yung outlet. At pwede rin po manggaling tayo doon sa bintana yung mga leak na yan. At katulad doon sa yung tinatawag na aircon na yan. Siyempre ang gagawin natin yan, water test muna tayo. Pero silipin muna natin kung saan pwedeng pumasok yung tubig. Yan, katulad nitong wall lamp na yan. Pwede pong pasukan ng tubig yan. Yung mga singkit na yan, tsaka ibabaw na to. Hindi totoo yan. Ito, pag pinasok ito ng tubig, kung ang connection nito ay kasama doon sa outlet sa loob, pababa, nagkaroon ng tubig doon, pwede po manggaling din dito. Siyempre po, bago tayo mag water test, kailangan po hanapin muna natin yung pwedeng pagdaanan ng tubig, at saka natin i-water test. Itong portion na to, pwede kasi pagdaanan ng tubig yan. Gumagano, papasok dyan, lalabas doon. Yan, katulad yan. May singit talaga. Ang tubig kasi pumapasok sa ganyan yan. At ito pa, pwede pa rin yung mga pinagbarinahan yan, pumapasok dyan. Ganyan po kahirap maghanap ng mga leak. Tulad po nito, sininsil. Ayan. Tingnan natin siya. Sininsil yan. Pwede pagpasukan ng tubig yan. Isa pong tetestingin natin yan, bababara natin ng tubig, isa na yan. Pangalawa, pangatlo yung ilaw, pangapat yung kanope, panlima yung mga bintana. Bago tayo pumunta rito sa gitna,
sa paghahanap po nito ng ganitong tubig ay pagte-trace, kailangan po portion, hindi po pwedeng tira i-water test yung agad yung taas pababa, hindi po pwede. Kailangan sa baba kayo manggaling kung ano po yung inunan nyo. Pag walang kumatas, alis po kayo doon, lipat po kayo sa iba. Pag doon may kumatas, iyon na po yung target natin na dapat nating trabahuhin, ano. Ganyan lang po ang pag-water test. Siyempre inuna po nating water test itong nandito, no, sa ilaw. Yan po, ibabarin muna natin ng matagal, ano, bago tayo lumipat sa iba. Pag yan may tumulo po, ibig sabihin po niyan, meron din po nang gagaling dito, no, nakatas na leak para pumunta rin sa outlet sa baba. Siyempre dito muna po tayo. At siyempre susunod natin yung iba. Pagka may lumabas na tubig po rito, sunod natin yung iba. Ito po siguro mga medyo oras natin bababaran ng tubig. Tingnan natin ng kalating oras o 20 minutes. Nabababaran natin siya ng tubig dito, no, para malaman natin kung may leak itong lugar na to. Ayan nga pa pala, sabihin ko nga po pala sa inyo, sa ngayong panahon po na tag-araw, napakahirap po maganap ng leak nito, no, dahil po itong mga pader ay tuyong-tuyo, kaya mahirap maganap ng leak. Kailangan po babarin natin ng matagal para mabasa yung pader at malaman natin kung saan po kakatas, ano. Kailangan po basang-basa yung pader para tumuloy po yung tubig, kasi po ang tubig po ay tumutulay po yan, eh. Di bali kung tag-ulan medyo mabilis mag-trace. Ngayon ganito pong tag-araw, napakahirap po mag-trace kasi tuyo po ang pader niyan. Matagal lumabasa ang loob ng hollow block at saka palitada para malaman natin kaagad kung nasaan yung leak ng ating hinahanap, ano, yung ating target. Kailangan po mabasa natin siya ng todo, ano, dahil hindi po basta lalabas ang tubig niya sa pader. Dahil tag-araw po ngayon, kung bababari man natin ng sandalito, sisip-sipin lang po ng hollow block, ano, at saka palitada yung ating tubig. Kaya kailangan po tagalan po natin yung pagbabad ng tubig, ano. Ito po yung muna yung una nating target, ano. Ito po muna ang ating ititrace at susunod naman po natin yung iba, no. Tagalan lang natin dito mga 20 minutes, 30 minutes. Pag nababad natin to, papasok tayo sa baba, ay sa loob, titingnan natin kung may lumabas na tubig. Pag wala, hanap pa po tayo sa ibang lugar, banda roon po, no? Ganyan po yung pagtatrace, ganyan po kahirap, hindi po madali. Portion po. At syempre dito po ay nagsimula na tayong nag water test, ano, nag-spray ng tubig sa pader. Yung ating pong tinetesting ay yung wall lamp, ano. Pwede rin po kasing manggaling ang leak na yan dito sa ating bricks, ano, kung yan po ay hindi naka waterproofing bago ikinabit yung bricks. Ngayon doon po sa wall lamp na yon ay walang lumabas, ano. Ngayon nandito naman po tayo sa may sininsil ng binarena ng aircon, ano. Yung pinaka, hindi natin alam kung ano to, copper tube ba to o tubo. Ito naman po ang wina-water test natin. Ayan, kung makikita niyo po, ayan. Ayan, kita niyo, water test. Ito naman po yung inaano natin ng tubig, binababaran. At susunod naman natin tong, yan, sininsil din nila yan, oh. Pwede rin po kasi manggaling dyan yung leak, ano. Basta hanapin po natin yung leak, pati dito po sa mga tornilyo na yan. Pinagtornilyoan ng mga ano na yan, pwede rin po manggaling dyan, ano. At ayun na nga po, ano, nagtagumpay po tayo, no. May nakita po tayong leak dito. Ayan, no, nakita niyo po yung ilaw. Tinutuluan po ng tubig, ano. Galing po yan doon sa may inesprayan natin na binarenan doon sa aircon, ano. At syempre kailangan pa natin maghanap ng iba kung saan pa yung bandang tumulo.
Yun pa lang po yung na anuhan natin na sprayan ng tubig. Ayan, nakita nyo po, oh. Ito medyo wala pa, maghanap pa tayo sa iba, no. Abang-abang pa tayo dahil matagal po talaga mag-trace nito ng ganito. Ito na ho ang pinakamahirap. Ay, ito na po pala, meron na rin tumutulo. Ayan, oh. Nakita nyo na po yan, tumutulo rin po yan, oh. Doon pa lang po yan sa unang in-sprayan natin dito sa may pinagbarinahan ng aircon, ano. Ayan, nakita nyo po, may tubig, oh. Kinuhaan pa natin ng camera. Ayan. Sa wakas, nagbunga din yung paghihirap natin, ano. Na-trace na natin kung saan nanggagaling yung leak, oh. Ayan, oh. May tubig dito. Pati sa cabinet niya, ayan. Pati dito, oh. Ayan, hanggang doon. Hanggang dito, oh. Ayan, oh. Maabot din sa ano niya. Kuryente niya. Ayan po yung leak. Nanggaling po rito sa bintana. Ayan. Tumatagos dito sa outlet. Ayan. Ayan, basang-basa po yung outlet. Oh. May kuryente yan. Galing po rito sa bintana. Ang mangyayarin to, babaklasin ng bintana. Ano? Baklasin natin ng bintana. Iwa-waterproofing. Tapos yung mga tornilyo niyan, lalagyan ng sealant bago ibalik yung tornilyo. Yan po yung naging ano. Nakita natin problema. Balik naman tayo sa baba. Po yung isa, oh, may tubig. Kitang kita yung agos ng tubig. Ayan ang tubig. Yung tubig, kitang kita. Oh. Galing po doon sa bintana. Lahat ng galing. At saka sa tubo, sa aircon, sa electrical. Ayan, sa magandang umaga po sa inyo, no? Nandito na tayo sa site. Yung ating winater test nung nakaraan, ngayon ay tatrabahuin na natin, ano? Unahin muna po natin itong tumatagas na yan. Tsaka yun dito, ano? Tumatagas, pati yun tumatagas din. At ito pong ano natin ay sinisimulan na ng tembong na mag emulsion, ano? Para dito sa kanyang bricks. Ito po, ang gagawin po natin dyan ay 4 na patong, ano? Para mas maganda, makapal. Yan po ay may dati ng naka-top coat. Ngayon ta-top coat uli natin ng ano, emulsion, ano. At ayan po siya yung aking kasama. Napoging-pogi ang aking pintor na lagi kong inuhugot. Ayan, dito na po tayo, start na po tayo sa ating trabaho, no. Let's go. Makikita nyo po yung ating kasama, no, na pintor ay emulsion na dito, no. Unang top coat pa lang to. Bali 4 na top coat ang gagawin dyan, ano, para mas makapal. Selyado yung bato. At ngayon syempre tayo dito ay magsisilant muna at lalagyan natin ng pandikit, ano. At pati itong mga crack na yan, ano. Tara, let's go tayo. Pati yun yung sinisil ng aircon na yan, oh. Kita nyo naman, oh. Pinabayaan lang nila, no. Lalagyan natin ng tape yan para hindi pasukin ng tubig. Let's go. Yan, tinatapalan po natin, ano, kung saan po pwedeng dumaan yung tubig. Katulad nung winater test natin to, doon siya nagdaan at saka sa bintana.
inuna mo natin itong likod dahil mamaya po mainit na dito. Susunod natin yung bintana, ano. At pati yung sa may wall lamp na winater test din natin, pwede rin siya pagdaan ng tubig, ano. Kailangan po iselyo natin ng itong ating sealant na kakulay doon ng bato, no. Ito po ay ginamit natin ay magandang klaseng sealant. At ito po ay bronze ang ginamit natin. Pakita ko po sa inyo yung ginamit nating sealant. Ayan, oh. Dow-Seal. Magandang klase talagang sealant na to. At syempre sa bintana, gagamit tayo ng super tape, ano. Ito po yung gagamitin natin. Pag binaklas natin bintana, lalagyan natin yung ibabaw ng ano, super tape. Tsaka natin kakabit yung ano. Tapos lahat ng tornilyo, lalagyan po natin lalagyan natin ng sealant bago natin ibalik ang bintana, ano. Tsaka lalagyan din natin ito yung gilid para nakaselyo talaga. Ayan po yung ating ginawa, no. Lagyan mo natin to ng sealant, pati ito. Ayan. Dapat po talaga, ayan, nakita niyo yung butas sa aircon. Dapat po hindi nakatusok ganyan. Kapag ito po kasi ay naulanan ng tubig, pwede bababa po ang tubig diyan, papasok, di ba? Dapat po ang paglagay ng ganitong tubo ay nasa baba. Nakaganon. Kaganon po siya. Dapat diyan po ang ganyan po ang pagbutas, nakapababang ganon, ano. Para yung tubig, maulanan naman, hindi po siya aakit pa ganon yung tubig. Ito po kasi, pagbaba ng tubig dito, bababa na yung pa ganon, papasok na doon sa sininsil, ano. Dapat po, pag nagbutas kayo, ganon po ang gawin nyo, no. Pag nagbutas po kayo, yung tubo nyo, huwag nyo ipaganyan, dahil papasukan po ng tubig yan, eh. Kailangan po, dito, nakapaganon yung tubo. Bababa nyo rito, tsaka nyo iikot ganon. Diba? Dahil kapag napatakan ng ulan yun, hindi na po yun papanik ganon ng tubig ulan para sumuot sa butas. At isa pa rin po to, no. Yung mga ganito, dapat to sinasarado rin yan. Dahil yung ano po natin yan, pinagtornilyohan po ng bracket na yan, pinapasok po ng tubig yan. Dahil malaki na po yung ano dyan, eh, yung kung dynamo ginamit yun, expansion bolt, malaki po yung butas niyan, papasukin po sa loob ng tubig yan pag hindi sinarado yan. Ayan, katulad naman ito, ayusin din natin yan. Ito na yung susunod natin. Pagkatapos tayo dito, papatigas muna tayo, no. Susunod din natin to. At ito po yung ating kasama na si Tembong sa taas. Ganyan po yung ginawa natin doon sa may aircon, ano. Sinelyuhan natin yung ilalim, linagyan natin, dahil ito po ay sinesil, ang ginawa natin, dahil hindi natin matatanggal dahil may copper tube na at electrical, ginawa natin, naglagay muna tayo sa ilalim ng aluminum foil, ano. Itong super tape, naglagay muna tayo sa ilalim. Sunod po, naglagay naman tayo dito sa ibabaw, ano. Ayan, tapos yung mga sulok, dinagdagan natin ng sealant para sigurado tayo. Ayan. Ganyan lang po ginawa natin remedyo. Dahil din natin mareremedyohan yan talaga ng ibang ano. Maliban lang kung tatanggalin mo yung copper tube, pipinisin mo na bago ilagay yung copper tube. Ang ginawa natin, sinaluhan natin ng super tape sa ilalim para kung tumulo man tubig,
sa super tape papatak at dadali papunta roon yung tubig, ano, papalabas o kaya papalabas dito. At linagyan din natin ng sa ibabaw, mabagsakan naman ng tubig, konti na lang pupunta ro sa ilalim, ano. Yan po yung kinakatasan ng tubig. Patapos na tayo dyan. Ito susunod natin, pinatuyo natin, lalagyan pa natin ng panggilid dyan. Susunod na natin bintana. Pagkatapos natin yan, sunod natin yan, tapos. Kaso lang baka susunod na linggo na yun. Hindi natin kaya. Ito po ay nagbabaklas na tayo ng ating salamin, ano, para malagyan na natin ng silang yung ilalim nito at tape. Ayan po yung ating salamin na binaklas. Ayan, natanggal na po natin, ano. Ayan, nakita nyo po, oh. Tanggal natin siya. Ngayon, ipapakita ko lang po sa inyo, no. Unang-una po, anong pagbaklas natin, nakita na kaagad natin yung problema, no. Ayan, oh, babad na babad sa tubig, oh. Basang-basa pa yung ano niya, semento. Pangalawa, wala siyang istahe, no. Dapat meron tayong istahe na mataas dito, no. Para hindi basta pumasok ang tubig dito. Kaya namamahay ang tubig dito, papasok sa gilid. Ayan ay mga siwang na yan, pasok dito sa pinagtornilyuhan. Kaya babasang-basa pa, oh. Pasok dyan, papasok din dito. Kaya pumapasok ang tubig, ano. Wala siyang istahe. Ngayon ang gagawin natin dito ang paraan, lagyan natin ito ng tape, no. Lagyan natin siya ng tape. Ito ang problema nito, para hindi pumasok dito. Selyuhan na natin yung labas ng tape para siguradong hindi pumasok dito ang tubig, ano. Kaya pala mapasok ang tubig. Pag tape na po tayo, no. Ayan, nakita nyo po, oh. Lilagyan po natin siya ng tape, ano, para sigurado tayong hindi papasok ang tubig dahil sa wala siyang istahe, no. At ngayon, siyempre, linisin mo natin yung bintana, ano, bago natin isalpak yung frame ulit. Ayan, ay kabit na po namin sa dati, no. Ayan, ito po yung screen niya. Hindi ko na naipakita sa video dahil walang umahawak ng ating, ito yung plus lock. Ayan, ay kabit na po natin sa dati. Lock muna natin. Ayan, hanggang dito na lang po ang aking video. Maraming po salamat sa panonood. Bye bye.